Atin naman bigyang daan ng pagpapalakas ng ating espiritu sa pamamagitan ng pagbabahagi at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ilang buwan na lang at magsisimula na muli ang ating pasukan. Ngunit sa pamamagitan ng online learning, modular, blended learning, at mga kombinasyon nito, mas mainam na bago magsimula ang klase, muli nating ihanda ang ating mga puso na sisidlan upang tanggapin at lagyan ito ng mga salitang magpapatibay, lalo na ngayong tayo ay nasa pagsubok dala ng epekto ng COVID-19. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinagsasalamatan. Dalangin ko lang, Ama, na sa sandaling ito, bigyan mo kami ng iyong karunungan. Panginoon, ang iyong mga salita nawa na aking dadalhin at ibabahagi sa mga tagapakinig ay magbigay kalakasan sa aming mga spiritual na pananampalataya. Marami pong salamat, Panginoon, at binigyan mo kami ng oras at panahon na makapakinig ng mga salita ng Diyos katulad nito. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming pinasasalamatan, pinupuri, at itinataas. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang may sabi, Panginoon, na dalawa o higit pang nagpupulong sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong pangalan, ay paroroon ka. At Panginoon, we declare na nandito ka. Kahit na, O Diyos, na nakikinig lang sila at nanonood, alam kong pinagpapala mo na ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. Ito lamang, O Diyos, sa papuri pagdakila sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Julius Evangelista used to earn around $300 a month as a jeepney driver. That was barely enough to feed his family, but he says somehow they were able to get by. But life became much worse 2 months ago when the lockdown was imposed by the government to stop the spread of coronavirus. He is unable to work and pay for the house rent in Manila. So they live like this now, in a jeepney, begging in the street just to feed his family. Yung nakakabiyahe tayo, naghihirap pa. This is really tragic. I can see how my children suffers. They have scabs from our situation here, and we don't know when our next meal will come. Christian Garcia also says the pandemic brought more suffering for his family. He used to be a professional photographer, but when the lockdown of the entire region of Luzon happened, work stopped coming in too. He found a job as a delivery driver, earning less than half of what he used to. Yung image na inaalagaan mo, na professional line ka na. Imagine, I had years and years of professional experience. I swallowed my pride and rolled up my sleeves just so I can earn. Times are hard, but we simply don't have a choice anymore. It is a matter of survival now. The Philippine government implemented one of the world's strictest and longest quarantines, a 2-month lockdown for more than 50 million Filipinos. The region of Luzon accounts for at least 75% of the entire economy. Quarantine restrictions were recently eased in an attempt to restore some normalcy and limit the economic damage after 2 decades of uninterrupted growth. But at least 2.5 million Filipinos have already lost their jobs since the lockdown began, and the government says millions more are expected to be unemployed this year. The impact of this health crisis is causing particular suffering to those who had very little to begin with. The government is giving cash aid to millions of impoverished families, but leaders admit resources are already stretched and much of the government's so-called calamity fund has been used up.
those like Julius who have always lived on the fringes say they feel left out. If the virus doesn't kill them, they say, hunger most likely will. Shamela Alindogan, Al Jazeera, Manila. Ang sabi sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang paksa ng spiritual empowerment na aking dadalhin sa inyo ay may pinamagatang hanapin ang kapayapaan ng puso na nagmumula sa Diyos. Maraming mga bansa ang kumikilos upang mapaglabanan ang lumalalang epekto ng COVID-19. Gayun din naman ng mga tao ay gumagawa ng kaparaanan upang hindi mahawaan ng virus dulot ng COVID-19. Pinahinto, pinadapa, at pinatigil tayo ng COVID-19 na ito. Ang iba sa atin ay nagkaroon ng pagnanais na mapunan ang sikmurang kumakalam dahil sa sobrang tagal na hindi nakapagtrabaho dahil sa ECQ. At wala na rin pang suporta sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya ang iba ay umaasa na lang sa bigay na ayuda mula sa gobyerno. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganitong pagsubok, marapat-dapat na hanapin pa rin natin ang kapayapaan. Nasabi sa aklat ng unang Pedro, chapter 3, verse 10, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Ano nga ba ang kapayapaan na dapat hanapin ng tao? Ang sabi sa Merriam-Webster Dictionary, peace is a state in which there is no war or fighting. It is an agreement to end a war or a period of time when there is no war or fighting. In Cambridge Dictionary, peace is a freedom from war and violence, especially when people live and work together happily without disagreements. According to United Nations News, peace means dignity, well-being for all, not just absence of war. Ngunit ano nga bang sinasaad ng banal na kasulatan pagdating sa salitang kapayapaan? Ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Ito ang sinasaad sa aklat ng Filipos chapter 1 verse 2. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mula pala sa Diyos ang kapayapaan. Kaya pala nakakapagtaka, bakit kaya ang mga bansa na nagsasabing may kapayapaan ay lumilikha ng mga armas pangdigma na maaring kumitil hindi lamang ng isang tao, bagkus maaring kumitil ng isang bansa. Sa gayon, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga likha lang ng tao. Hanapin natin ang kapayapaan. Hanapin natin ang Diyos. Ito ang isinasaad sa aklat ng mga awit, chapter 34, verse 13 to 14. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ngunit paano nga ba mahanap ang kapayapaan na mula sa Diyos? Ang totoo, kung
maghahari si Kristo sa ating mga puso, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan. Ito ang sinasaad sa aklat ng mga taga-Kolosas chapter 3 verse 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Nadya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Ano nga ba nagagawa ng kapayapaan sa puso ng tao? Ang kapayapaan sa puso ang siyang nagbubukas upang makilalang lubos natin ang Panginoon. At kung walang kapayapaan, ang sino man ay di makakakita sa ating Panginoon. Ito ang sinasabi sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sino man ay di makakakita sa Panginoon. Kaya dapat na manatili sa ating mga pusong kapayapaan kahit na nakakaranas tayo ng anumang pagsubok o kahit anong hinanakit. Ngayon nga nakakaranas tayo ng pandemya dulot ng COVID-19. Sapagkat ang sabi nga sa salita ng Diyos sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 14, kung hindi susundin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, kailanmay hindi makikita o mauunawaan ang mga salita ng ating Panginoon. Sa gayon, nais ng Diyos na ang puso natin ay magkaroon ng kapayapaan upang ang kanyang mga salita sa buhay natin ay maihayag. Ito ang sinasabi sa aklat ng Jeremias chapter 29 verse 11 to 13. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didingin kayo. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ang taong nakakarinig at sumusunod ng salita ng Diyos ay may malinis na puso. Ito ang sinasaad sa aklat na ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22. Datapwat layuan mo ang masasamang pita at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. At ang taong may malinis na puso ay may totoong pag-ibig na taglay. At ang pag-ibig na ito ang bubuhay sa atin sa gitna ng anumang pagsubok. Sa panahon ngayon na nasa gitna tayo ng pandemyang dulot ng COVID-19, mas lalo nating pagkanasaing magkaroon ng kahinahunan at kapayapaan na ang lahat ng pangyayaring ito ay may kadahilanan. At ang isa sa mga dahilan ay upang hanapin natin ang Diyos. Ang kanyang mga salita na magpapalakas at magpapatibay ng ating pananampalataya sa pagharap sa pagsubok na ating nararanasan at upang maging mas higit pa tayo sa mapagtagumpay. Kung ang lunas ay mahirap at matagal matagpuan ng tao, lagi nating sama-samang gawin at ipanalangin sa Diyos na tulungan tayo upang mapabilis ang paghanap at paglikha na gamot sa mapinsalang dulot ng COVID-19. Huwag tayong magsasawa sa pananalangin na ang lahat ng ito'y papangyarihin ng Diyos sa atin. Bilang tayo ay kanyang mga anak,
sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutupok ay binubuksan. Lagi nating tatandaan na ang lahat ng bagay at pangyayari ay posible sa Diyos. Kaya umasa lang tayo na magtatagumpay sa kalabang hindi natin nakikita. At magkikita-kita rin tayo ng personal na may ngiti sa ating mga labi. Masaya, nagkakamayan, na wala ng pangamba. Maikli lamang ang buhay, kaya tayo po ay mag-ingat, manalangin, maglingkod, at magtagumpay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Nawa, Panginoon, dalhin mo ang iyong mga salita sa puso ng bawat isa, lalo tigit sa aming mga tagapakinig na nakikinig ngayon. Pakilusin mo ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming buhay upang magawa namin ang plano na naayon sa iyong kalooban. Palakasin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya upang higit namin mapaglingkuran hindi lamang ang aming eskwelahan, lalo higit, O Diyos, ang aming mga mag-aaral, na maibigay namin bilang isang guro ang nararapat na kwalidad ng edukasyon para sa kanila. Bagamat kami, Panginoon, ay nakakaranas ng panghihina at nakakaranas ng mga sitwasyon na maaring maging hadlang upang maibigay ito. Panginoon, alam namin na Ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng pagtutuwid upang maibigay namin ang nararapat para sa aming mga mag-aaral. Gayon din, O Diyos, sa mga magulang ng mga mag-aaral. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang paghihikahos. Bigyan mo sila ng iyong biyaya na nagmumula sa iyong mapagpalang kamay. Tulungan mo sila sa pinansyal na gastusin ng kanilang mga anak upang matustusan ang online learning. Bagamat, O Diyos, kami ay tao lamang na walang magagawa. Ngunit, Ikaw, O Diyos, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan na nagmumula sa iyong mga salita na magpapakilos sa bawat isa sa mga magulang ng mga bata. Sa mga estudyante, Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo upang higit nilang matutuhan, higit, O Diyos, ang iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, ang lunas at gamot sa COVID-19 upang sa gayon, O Diyos, kami ay meron ng o magkaroon ng kalayaan na pumasok sa aming eskwelahan at makita ang bawat isa, ang aming mga kapwa-guro, ang aming mga mag-aaral, o maging, O Diyos, ang aming eskwelahan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pagbubukas ng klase. Nawa, O Diyos, ito ay maging maayos, maging maganda, na nakalulugod sa iyo. Hindi lamang sa aming sarili, hindi lamang sa aming mga buhay, lalo tigit sa iyo, O Diyos. Sa iyo namin binabalik, Panginoon, ang walang hanggang pagpupuri at pagdadakila sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.